Kaugnay pa rin po sa pagkakaresto kay Delphine Lee, makakapanayam naman po natin ang kanyang abogadong si Attorney Gilbert Repiso. Magandang umaga po, Attorney Repiso. Si Mariz Umali po ito. Magandang umaga, Mariz, at salamat sa pagkakataong may paliwanag ang panig ng aking kliyente. Ako po yung spokesperson. Ang mga abogado po yung sina Attorney Garay at Attorney Rivera. Alright, sir. Una po sa lahat, kanina po sinasabi sa atin ng kampo ng pag-ibig na hindi naman po talaga napawalang bisa ang arrest warrant. Reaksyon niyo po rito? Ay kung hindi po napawalang bisa ang arrest warrant, ay nasan po yung order ng kataas-taasang hukuman na sinasabing walang bisa? Yung order ng Court of Appeals na sinasabing walang bisa na yung arrest warrant. Akitahan po kami ng papel na nagsasabi na wala ng bisa yung order ng Court of Appeals. Ang tunay pong katatayuan ay nasa Korte Suprema at nag-file sila ng petition for review at humingi sila ng temporary restraining order and or preliminary injunction para pigilan ang Court of Appeals sa immediate implementation ng order quashing the warrant of arrest. Sir, all this time, nasan po ba si Delphine Lee? Bakit po it took 4 years, almost 4 years bago siya na-aresto? Ay, hindi ko po masasagot yung mga panahon na wala siya. Masasagot ko lang po yung mga panahon na nagpakita siya at nakipagliwanagan sa gobyerno. But all this while, the lawyers were having their defense appropriately for Mr. Lee. Kaya nga po, iba't ibang divisions ng Court of Appeals ay nag-ruling in favor of Mr. Lee on the civil and criminal aspect. Pero syempre, hindi naman po yung katapusan. Meron pong Supreme Court at alam naman po namin yan. Pero since the quashal order is favorable to the accused, ang aking pong posisyon ay dapat irespeto ito unless there's a reversal order coming from the Supreme Court or a TRO. Once and for all, sir, ano po ba talaga ang panig ninyo kaugnay dito sa ikinakaso kay Delphine Lee na estafa, syndicated estafa? Ito po yung syndicated estafa, pero kayo na po pumunta sa Mabalacat saka sa Bacolor kung talagang ito yung scam. We are talking of 10,000 units. Nagkaroon ng problema sa about 1,004 sapagkat doon nga lumutang yung mga merong doubt sa identity ng mga buyers, 1,004. Ay ito naman po ay si Mr. Lee ang kusang nagsabi sa pag-ibig na, teka, pakicheck ito. May mga communication to that effect. In fact, the rulings made by the Court of Appeals made mention of these things. At sabi nga ng Court of Appeals, bakit ang Mr. Lee ang sisisihin? Samantalang sila nagbavalidate ng mga membership application. Hindi naman po si Mr. Lee ang pag-ibig. Ang pag-ibig po yung ahensya ng gobyerno na nagbavalidate kung pwede baga o hindi humiram itong isang tao. Pero lumalabas daw po, sir, na napakaraming mga ghost employees or ghost members itong pag-ibig na yun siyang in-apply ng Severa para makakuha ng loan mula sa pag-ibig. Yun na nga po siya sabi. Gano'n ba karami ito sinasabi nila? Sinasabi nga, 6 billion daw ang na-scam ni Mr. Lee. Even the Solicitor General, nahamon po sila. Ay nagkomento na hindi naman napatunayan yung 6 billion damage. Nasa comment yan nila. And as of this writing, please produce to us any demand letter saying na may utang si Mr. Lee na 6 billion sa kanila. But in fairness to them, ang totoo naman po si Mr. Lee tahimik na gumagalaw. In fact, gusto na nga niya makipag-ugnayan sa pag-ibig. Gawin ito, hindi yung nagiging problema po sa halip na makipaglinawan sa amin for the benefit of the buyers ay dinidikdik criminally si Mr. Lee on their allegations of syndicated estafa. Ang naapektuhan pondo ng gobyerno, hindi nare-resolba yung tunay na usapin kung sino ba dapat pingilin, sino mga dapat magbayad sa mga nakatira, na madaming nakatira wala nagbabayad, to the prejudice of the real pag-ibig members. Mr. Lee was trying to reach out pero na bugbog siya nitong kasong ito. But fortunately for us, the Court of Appeals was able to see through these nuances ng kontrata. Kaya ngayon lang namin pinanghahawakan Yun lang namin pinanghahawakan yung court order coming from the Court of Appeals. Alright, so abangan na lamang po namin ang magiging susunod ninyong hakbang kaugnay nga po dito sa kasong syndicated estafa laban sa inyong kliyente. Po kasi hindi kami makagawa ng hindi kami makagawa ng hakbang sapagkat bagamat dinalo dito ng PNP yung akusado na si Mr. Delphine Lee, hindi man po kami maaktuhan dito sa Pampanga sapagkat wala nga po yung handling judge. Kaya nakatenga din po kami dito, naghihintay.
Alright, maraming salamat po, Attorney Gilbert Repiso, sa inyong panahon.